Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit natatakot ka? Sinara ko lang naman ang pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nilalang na dahil sa mapait na dinanas ay tinatalikuran ng tunay na katauhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jane sa ating dunang sa kanyang panahon. Aling Delia, ang ganda ng bago namin kasama dito Si Miriam yon, Jack. Anak ng kaibigan ko si Nando. Stay in din siya rito. Weekend lang umuwi. Nangangailangan ng trabaho. Kaya tinanggap ko rito sa grocery ko. Ganda. Gusto nada mo, no, Jack? Na-love at first sight ako Talaga. Manong tumigil ka na dyan sa kalokohan mo, ha? Bakit? Lahat na lamang ng tauhan ko maganda, ginagawa mo syota. Hindi naman sila lugi sa akin Galante akong syota. Ako pa nga lugi sa kanila kung tutuusin. Pang display ko lang sila. Ginagastusan ko pa. Kaya nga, magpakababae ka na lamang. Eh. Babae ka naman talaga Aling Delia. Pero alam mo, ha? Pag naging babae ka, lalo ka magugustuhan ni Ramil. Ayoko nga sa lalaki. Gusto ko sa babae lang. Nando, kumusta ka na? Eto, magaling na, Delia. Salamat nga pala sa pagtanggap mo sa anak ko sa grocery mo. Malaking tulong sa amin ang kita niya dun Ayos lang yun. Kailangan ko naman talaga ng tauhan Natutuwa nga ako dito sa anak mo. Sipag, tsaka listo. Salamat po. Gusto lang kita paalalahanan, Miriam. Tungkol po saan, Aling Delia? Kursunada ka na assistant kung si Jack. Inamin niya sa akin yun. May lalaking nagkakagusto sa anak ko. Tomboy yun, Nando. Tomboy? Oo, at napapansin ko. Malapit sila nitong si Miriam mo. Mabait naman po kasi siya. At maayos pong kausap. Kaya nakikipagkaibigan din po ako. Kapag nakipagkaibigan sa iyo ang tomboy, malamang maging kayo. Sinabi ko yan dahil ganyan ang ginawa niya sa mga dati kong tauhan. Kaya mag-ingat ka, ha? Oo nga naman, anak. Baka kung anong gawin sa'yo ng Jack na yon, mag-iingat ka. Salamat po sa paalala, Itay, Aling Delia. Huwag ko kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya ang mag-iingat sa akin. Magandang gabi, Jane. Ano naman maganda sa gabi? Istorbo mo ako. Jane naman. Di ba sabi ko sa'yo, di tayo talo. Ang kulit mo rin, Jane, mahal kita Kaya ako nagtsatsaga at naniniwala ako na mamahalin mo rin ako balang araw. Di mangyayari yun. Babaeng gusto ko. Narinig mo? Kaya iba na lang yung ligawan mo. Miriam, salamat sa pagpayag mo. Makitulog ako sa kwarto mo, Kahit pa paano, nabawasan yung lungkot ko. Okay lang yon, Jane. Buti nga may kakwentuhan ako habang nagpapaantok. Ginaw, Miriam. Lamig na kasi ng panahon Pwede kayang mayakap? Sige.
Oh, anong nararamdaman mo? Nagiinit ka ba? Oo, Jane. Nag-iinit ako. Gusto kitang... Ano? Sabihin mo. Gusto kitang tadyakan. Ah. Naiinitan ako eh. Nakayakap ka pa. Ito naman, oh. Kala ko ba naman... Kala mo, payag ako sa gusto mo. Babae ako, Jane. At hindi rin ako naniniwala na tibo ka. Tibo talaga ako. Bakit nung naligo ka, nakita ko panty ginagamit mo? Ha? Talo pa kita. Ako, brief ang gamit ko. Ano? Uni kong ganun tibo ka. Hindi. Komportable lang akong gamitin ng brief. At nakita ko rin, ang ganda ng shape ng dibdib mo, ha? Kulay pink pa ang... cute. Talo pa ako. Ako black. Iyo lang tumabi sa'yo. Tomboy ka talaga. Ha? Tomboy! Talaga, Rupo? Pumasok si Jane sa kwarto ni Miriam? Oo, Aling Delia. At hindi pa lumalabas hanggang ngayon? Hindi pa nga ho eh. Oh, Kaya abangers ako eh. Kung kailan siya lalabas. oh, malamang may nangyari na sa kanila. Oh? Kawawa naman si Miriam. Naging biktima rin ni Jack. Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit ba natatakot ka? Isinara ko lang naman yung pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Di ba ikaw ang tibo? Nabaliktad na yata ngayon, ha? Miriam, di ako talagang tomboy. Ano? Bakit nagpapanggap kang ganun? Para hindi maligawan. Para magmukhang matigas at hindi mabastos. Umiiyak ka? May bumastos ba sa'yo dati? Meron. Sino? Kuya ko. Nung mamatay yung mga magulang namin, tumira ako sa kanya. Pero may bisyo siya. Lasenggo. Minsan umuwi siya laseng. Nung gabing yun, ginahasa niya ako. Diyos ko. Ano nangyari pagkatapos? Humingi siya ng tawad sa akin nung may masmasan. Pero hindi ko kaya siyang patawarin. Kaya lumayas ako sa kanila. At mula din nun, sinabi ko na sa sarili ko, ayoko nang maging babae. Oh, nasaan ang kuya mo ngayon? Nabalitaan ko na lang, patay na siya. Napatay nung kaidong badya. O ngayon, alam mo na sikreto ko kung bakit ako ganito. Jane, palayain mo na ang sarili mo sa mapait mo na karaan. Dahil tapos na yun. At patay na rin ang kuya mo. Alam mo, hindi ka magiging maligaya kung magtatago ka sa hindi mo naman katauhan. Miriam, natatakot ako. Baka hindi ko na makayang maging tunay na ako. Baka mabastos na naman ako at masaktan. Buksan mo ang puso mo sa Diyos. Sa Kanya mo idaing lahat. Sabihin mo ang lahat ng takot mo. At ipakiusap mo na tulungan Kanyang maiayos sa buhay mo. At alam mo, naniniwala ako, sasagutin Kanya. Aling Delia, may bago po ba kayong tauhan? Wala. Bakit? May nakita ko akong magandang dalagang kausap ni Miriam kanina eh. Oh, sino yun? Aling Delia?
Alis na po ako. Oh, sa inyo na ba ang diretso mo, Miriam? Opo, kasama ko po si Jane. Jack? Ikaw yan? Oo, Rufo. Pwede ba? Huwag mo na nga siya tawagin Jack. Jane naman talagang pangalan niya ni. Oo nga. Magandang pangalan. Kasing ganda mo, Jane. Para tuloy nagkakakrush ako sa iyo eh. Naku, tumigil ka nga dyan, Rufo. Bakit ang kaganon? Bakit nagbago ka? Hinaharap na po ni Jane ngayon ang tunay niyang katauhan. Ikaw pala si Jane, ang kaibigan ng aking anak. Opo, Mang Nando. Natutuwa po akong makilala kayo. Ako rin. Jane, talaga nga pala maganda ka. Kita mo, Jane? Pati si Itay, napansin yon. Salamat po, Mang Nando. Alam nyo, malaki pong utang na loob ko kay Miriam kasi po siya yung tumulong sa akin na muling harapin ng matatag ang buhay at balikan ang tunay kong katauhan. Gulat na gulat si Ramil sa malaking pagbabago mo, girl. Oo nga eh. Natulala nga siya kanina. At feeling ko, lalo siyang na-in-love sa'yo. Ganun? Uy, mabait siya, gwapo, at may maayos na trabaho. Oh, ano pang ayaw mo sa kanya, di ba? Wala. Ang totoo nga. Mahal ko rin siya. Uy, di sagutin mo na siya para mas maging masaya ka na. Kaso natatakot ako. Ha? Baka hindi niya matanggap ang nakaraan ko. Ipagtapat mo muna sa kanya. Hindi yung hinahatulan mo na kaagad. Wala pa namang alam yung tao. Paano nga kung hindi niya matanggap? O di masasaktan na naman ako. Well, at least, nalaman mo yun sa maagang panahon. Wala ka pagsisisihan sa dakong huli. Kung sa bagay. Alam mo, huwag mong katakutan ng masaktan. Kung magiging matatag ka naman. Binabati ko kayo, Jane, Ramil. Thanks, Miriam. Salamat, Miriam. Best friend. Oy, wag mong sasaktan ng best friend ko, Ramil, ha? Lagot ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Puro kaligayahan lang ang mararamdaman niya sa piling ko. Sisikapin kong mangyari yun. At ikaw naman, Jane, dapat mas maging matatag ka pa ngayon. Lalo na, pag nanay ka na. Opo, Mami. Miriam, salamat sa iyo, ha. Salamat at niloob ng Diyos na makilala kita. Hindi mapanghatol ang tunay na kaibigan. Siya'y umuunawa at handa kang pakinggan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tumahimik ka!
Mabigat na bintang yan. Hindi ka nakatitiyak. Pero Tinoy, Ito ang tandaan mo, Doray. Kapag yan ikinalat mo at napahama ka, pababayaan na kita. Iiwan ka na namin ng anak natin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May kasabihan na ang oras ay ginto, kaya hindi ito dapat aksayahin, lalo na sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Doray sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, dumating na pala kayo, Itay. Oo, Ami. At hulaan ko. Wala na naman ang nanay mo, kaya ikaw ang kumuha ng mga tuyong damit natin sa sampayan. Opo, Itay. Kanina pa ako rito pero wala pa rin si Inay eh. Nakapagluto na rin po ako ng hapunan natin. Nanay mo talaga, oh. Hindi na nagbago. Napakaraming ulit ko na siyang pinagsabihan na iwasan ang pakikialam sa buhay na may buhay. Eh, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Parang nga pong walang pagkadala si Inay. Kahit na madalas siyang mapaaway, hindi pa rin nagbabago. ay, nako! Narito na pala kay Tinoy. Ami, Kanina pa po, Inay. pasensya na kayo, ha? Si Maring Pekta kasi. Nako, ang daming kwento. Eh, hindi agad ako nakaalis. Ikaw talaga, Doray. 2021 na. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin mag-chismis ng buhay na may buhay. Oh, ito naman si Tinoy, oh. Ay, mabuti pa. Magluluto ako ng hapunan natin. Huwag na. Dahil nakaluto na ang anak natin. Kasi nga, wala ka. May text na naman si Maring Pekta. Pambihira. Yung palang trabaho ng kapitbahay nila. Ay, tapos kung umarte, akala mo sobrang hinihin. Yung pala yung nagbebenta ng aliw. Kakahiya, oh. May text ulit si Kumare. Ay, teka, ano ba yung naamoy kung amoy nasusunog na sila? Ay, yung sinain ko! Ha, sa kaya yun? Ay, sunog na! Patay ako dito sa asawa ko. Diyak nakatakot-takot na sermon na naman ang aabutin ko. O, Rigor, ito na yung hinihingi mo sinangag at tuyo. Salamat. Lota, napapansin ko na magiliw sa'yo mga kapitbahay natin, ha? Mababait naman sila. Kaya marami sa kanila kaibigan ko. Pero isa sa kanila, hindi ko gusto. Di mo gusto? Sino? Si Aling Doray. O bakit naman? Mukha naman siyang mabait. Chismosa kasi siya. At madalas masangkot sa gulo. Yun ang sabi ng ibang kapitbahay natin. Kahit daw nung wala pa tayo rito. Ganun ba? Oo. Kaya huwag kang masyadong makikipaglapit sa kanya. Aba, mahirap na. Baka masangkot ka pa sa gulong pinapasok niya. Ang tagal naman ni Itay. Baka kung ano na nangyayari kay Inay. Ami, narito na ako. Itay, salamat naman dumating na kayo. Oh. Kanina ko pa kayo hinihintay. Eh, ayaw kasi akong paalisin ng boss ko hanggang hindi tapos yung pinagagawa niya sa akin. Nakiusap, kaya hindi ko na tinanggihan. Bakit ba? Nag-text ka na minamadali mo akong umuwi. Bakit? Si Inay po kasi. Nasa barangay sila ni Aling Pekta. Ala, si Pekta na naman pala ang kasama. Opo. Pinabarangay sila nung babaeng ginawa nila ng kwento. Ay, sus. Kanina nga po gusto nang sabunutan si Inay nung babae nang magpunta rito.
Si Doray talaga, oo. Walang kadala-dala. Tay, puntahan niyo na pong inay sa barangay. Baka kung ano na nangyayari sa kanya doon. Eh, nakakundi ko lang mahal ang nanay mo, anak. Matagal ko na siyang hiniwalayan. Ito ang bahay namin ng Kuya Regor Modindo. Halika, tuloy ka. Salamat, pinsan. Nandito ba si kuya? Wala pa. Pero nabanggit ko sa kanya na dumating ka nga galing abroad at magkikita nga tayo. Tawagan natin si ate para malaman niya nandito ako. Mukhang na-miss mo ng gustong best friend mo ha, pinsan. Sinabi mo pa. Tsaka para maibigay ko tuloy ito sa kanya, itong pasalubong ko. Sigurado, magugustuhan niya to. Anak ng shop-top, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Lota, akbay ng isang gwapong lalaki. At masaya silang nag-uusap. Tapos, pumasok pa sila sa bahay nila ni Rigor. Paano yun? Eh di silang dalawa lang doon. Dahil wala doon si Rigor. Ay, nako. Anak ng Nay! puto mo. Nasaan na po ba yung bill natin sa tubig at ilaw? Babae. Dahil nakita ko kanina umaga sa Rigor na papasok sa opisina. Eh bakit nga ganun? Anong ibig sabihin ng mga nakita ko? Pinagtatak sila ni Lota si Rigor. Hoy, nako. Akala ko pa naman ulirang asawa siya. Pambirang babae. Nay! Oo. Nasaan po yung bill natin sa ilaw at tubig? Ay, nahulog na kabayo. Ay, ano ka ba? Ba't ka ba nagugulat dyan? Hindi ko po kayo ginugulat. Kinakausap ko kayo pero hindi niyo ako marinig. Ganon? Pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako. Ano po ba yun? Doray, kanina ko pa napapansin. Parang may malalim kang iniisip. May problema ka ba? Wala, Tinoy. O bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Ano gumugulo sa isip mo? Kasi, hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Anong nalaman? Tinoy, Oh, si Lota, nagtataksil kay Rigor. ano? Ay, Doray, chismis na naman yan eh. Itikong mo yung bibig mo, ha? Dahil kung noon hindi ka napahamak, baka sa pagkakataong to mapahamak ka na. At madamay pa kami. Baka mapatay pa tayo ni Rigor. Balita pa naman dito ang pagkaastig ng taong yun. Pero Tinoy, kitang-kita ko. Akbay si Lota na isang gwapong lalaki. Hay, at ang sweet nila, ha? Pumasok sila sa bahay nila. Eh, wala naman daw si Rigor. Oh, ano iisipin ko? O, di nagtataksil siya. Tumahimik ka, eh? Mabigat na bintang yan. Hindi ka nakatitiyak. Pero Tinoy, Ito ang tandaan mo, Doray, ha? Kapag ikinalat mo't napahamak ka, pababayaan na kita. Iiwan ka na namin ng anak natin. Tinoy naman! Sobra ng pagpapasensya ko sa'yo. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa akin, talagang mawawalan ka na ng pamilya. Aba, si Aling Dora yun na. At mukhang ako ang hinihintay. Bakit kaya? Ay, naku, huwag siyang magkakamaling kwentuhan ako ng chismis. Dahil talagang babarahin ko siya. Ay, Rigor! Magandang gabi. Magandang gabi rin po, Aling Doray. Ano po bang sa atin? Ay, Juan. May gusto lang sana ako ikwento sa'yo. Aling Doray, kung yan po ay kwentong kutsero, wala po akong panahon. Mas marami pang makabuluhang bagay ang dapat kong paggamitan ng oras ko. Diyan na kayo.
Ano suplado? Bahala ka nga sa buhay mo. So ng Kuya Rigor mo, magstay ka rito ng ilang araw, Dindo. Para naman daw magkasama kayong muli, tulad nung araw. Siya nga naman, Dindo. Baka nakakahiya naman sa inyo. Makakaabala pa ako. Ano ba yung sinasabi mo? Bago ko pa napangasawa itong pinsan mo, mag-best friend na tayo. Kaya wala kang dapat ikahiya. Salamat, Kuya Best Friend. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. O, sige. Dito na muna ako. Miss ko na nga rin ang mga luto ni Ate Lota. Ayos! Doray, hindi ka na yata nagpupunta kina Pekta. Ay, tinatamad na ako, Tinoy. Kaya naghahalaman na lamang ako dito sa ating bakuran. Talaga? Oo. Ay, napapansin namin ng anak natin. Bihira ka na rin lumabas ng bahay. May sakit ka ba? Ay, wala! Ikaw naman, oh. Ayaw niyo ba nun? Nagbabago na ako. Totoo ba yan? Oo, totoong-totoo na ito, Tinoy. Kasi nalaman ko, hindi naman pala kalaguyo ni Lota yung lalaki nakita kong nakakabay sa kanya. Pinsan pala niya yun. Diyan pa nga sa kanila nagbabakasyon eh. Oh, nakita mo na. Mm. Kung nagkataong ikinalat mo ang hinala mo, malaking disgrasya ang inabot mo. At baka nadamay pa kami ni Ami. Kaya nga eh. Alam mo, hiyang-hiya ako sa inyo. Salamat na lang, binantaan mo ko. At hindi rin nakinig si Rigor sa akin. Dahil doon, kaya nakaligtas ako sa kapahamakan. Maging aral na sana sa iyo ang pangyayaring ito, Doray. Ang bibig at dila ay dapat na gamitin sa pagsasaysay ng mabubuting bagay at hindi sa paninira ng buhay ng may buhay. Lalong mainam kung ito'y gagamitin sa pagpupuri sa Diyos upang pagpapala niya ay kamtan sa Kanyang. Nasaan ang premyo ni Inay? Nasa kanya! Binigyan nga niya ako pero hindi ko tinanggap. Dahil naisip ko na ang ganitong senaryo na baka pagbintangan mo kami. Kuya, gusto ko lang sabihin sa'yo kahit mahirap kami. Mahal namin si Chang. Marunong din kaming tumanaw ng utang na loob. Sana lang, ganun ka rin sa sarili mong magulang. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may anak na kahit kasama na ang magulang ay nalilibot pa rin ang mga pagpapakasakit ng kanyang ina? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Warren sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, sobrang kati ng lalamunan ko. Iinumin ko na nga itong huling gamot ko sa ubo. Ay, kukuha ko ng tubig. Ay, nako! Nabitiwan ko ang baso. Nay! Ay, Nay, ano na naman ba yung nabasag nyo? ay, Kuwantes! Kumukuha ko ng tubig para uminom ako ng gamot ko. Tapos nabitiwan yung baso, kaya nabasag. Nakabasag na naman kayo! Napakamapanira nyo talaga! Ay, pasensya na, anak. Nanghihina kasi ako dahil sa kauubo. Nangihina pala kayo Dapat hindi na kayo lumabas. Makakahawa na naman kayo dito Iinom nga sana ako ng gamot. Hintayin nyo kung kailan may pwede magpainom sa inyo ng gamot. Wala naman kayo alila dito na lagi magbabantay sa inyo. Buwisit naman talaga Buwisit!
Bakit parang ang init ang ulo mo? Nakasimangot ka. Bakit ba, Tess? Sino pa bang dahilan kundi ang nanay mo? Bakit? Ano na naman ang ginawa ni inay? Nakabasag na naman! Yung pang mamahaling basong nabasag. Kanina. Buisit, nakakainis. Ano ba naman yan si inay, oh? Nakakainis, walang Lahat init. yata ng gamit natin, sisirain niya eh. Alam mo yung nanay mo ha, mula na tumirihan dito, puro kamalasan ang inabot natin. Nawalan ka na nga ng trabaho, naloko ako ng malaking halaga sa tinda kong tusino at longganisa, tapos pati anak natin naging madalas na rin ang pagkakasakit. Nahawa sa kanya eh. Napansin ko rin ang lahat ng yan. Dapat alam mo, ihanap mo na ng ibang matitirang niyang nanay mo. Pero saan ko siya dadalhin? Ako lang naman ang nag-iisa niyang anak. Ibig mo sabihin? Magtitiisan ko na lang siya, ganon? Paano naman ang gamot niya? At si Junior, saan tayo kukuha ng pambili ng gamot nila? Wala na tayong pera! Pwede ba huwag kang dumada ng dumada? Nag-iisip naman ako ng paraan eh. Alam ko na. Alam ko na kung saan natin kukunin ang perang pambili ng gamot nila. Wala na po pala kayong gamot, inay. Oo nga, Warren. Tinipid ko nga lang yung ibang gamot ko, kaya tumagal. Wala naman po kaming pera para ibili kayo. Ilang buwan na po akong walang trabaho. Tapos itong manugang nyo, naloko pa sa pagtitinda niya. Kung si Junior nga, hindi natin maibili ng gamot eh. Si inay natin pa. Nay, kung pwede po sana, kukunin namin yung suot ninyong wedding ring ninyo, itay. Ha? Bakit? Isasangla po namin. Para may ipambili kami ng gamot ninyo ni Junior. Huwag kayong mag-alala, Nay. Pag nagkapera kami, tutubusin din namin yan. Para maibalik sa inyo. Dito naman kayo nakatira sa amin? Pinsan, salamat naman at nagpunta ka agad dito sa amin. Kahit hindi mo ako tinawagan, Kuya Warren, talagang pupunta ako ngayon. Kasi miss ko na si Chang Nati. Nag-ipon lang ako ng pampasalubong sa kanya. Kaya medyo natagalan yung pagdalaw ko. At saka, may sorpresa ako kay Chang, Kuya. Isinali ko yung kwento ng buhay niya doon sa isang contest sa TV. Yung super nanay, makakatulong yun sa kanya pag nanalo siya doon. Bahala na kayo doon. Hindi naman ako interesado doon eh. Ang sa akin, yung pakay ko. Ano nga ba yung sasabihin mo sa akin, Kuya? Alam mo kasi, LV, marami kaming problema ngayon. Nawalan ako ng trabaho. Yung asawa ko, naloko ng malaking halaga sa tinda niyang tusino at langgunisa. Tapos, ang dalas pang magkasakit ng anak namin. Ang dali kasing mahawa kay inay. Ganun ba? Oo. Kaya, gusto ko sanang sabihin sa'yo na doon muna sa inyo si inay. Kaya lang pinsan. Maliit lang yung bahay namin. Binabaha pa pag malakas yung bagyo. Hindi problema kay inay yun. Mauunawaan niya yun. Ang mahalaga, may alis ko siya rito. Para naman makabangon kami. Ha? Mula kasi nang ipagbili niya ang bahay namin at tumira siya dito, nagkasunod-sunod ng kamalasan namin. Ano? Iniisip mo malas ang sarili mong ina? Bakit nangyari sa amin ang lahat ng yun? Kuya, nagkataon lang yun. Yun ay pagsubok sa inyong mag-asawa. Huwag na nga tayo magtalo tungkol dyan. Ano, LB? Pahig ka ba? Na doon muna sa inyo si inay? Sana noon pumayag ka. Dahil malaki rin naman ang naitulong sa inyo ni inay noon. Chang Nati, kain pa po. Oo nga naman, Chang. Masarap ang sabaw ng nilagang baka. Masustansya pa. Busog na ako, LB. Rodel. Ay, salamat sa inyong mag-asawa.
Mula nang dumating ako rito, asikaso niyo ako. Kasi po gusto namin na lumakas kayo at tumaba. Tama po si LB Chang. Pakiramdam ko nga tumaba at lumakas na ako. Yun lang naman ang dapat gawin para kayo ay gumaling. Ang pakainin ng masusustansyang pagkain at asikasuhin na hindi ginawa ni Ate Tess. At si Kuya Warren naman, ayun, sunod lang sa asawa. Elvie. Naku, Chang, pasensya na ho Kasi naiinis ako sa kanila. Nasaktan ako doon sa mga nalaman ko na ginawa nila sa inyo. Oh, may nag-text sa'yo, mahal. Oo. Ay, Rodel! Sa Super Nanay Show yung natanggap kong text, Ha? Kasama daw si Chang Nati sa 3 napili nila para manalo. Wala na pala sa inyo si Aling Nati? Oo, Gary. Mag-iisang buwan na. Pinatira ko muna doon sa pinsan ko na natulungan din niya naman noon. Bakit? Ayaw pa rin ba sa kanya ni Tess? Kasi naman, Gary, mula nang dumating si inay sa bahay namin, nagkanda malas-malas na kami. Pati yung pinagbilihan ng bahay na ibinigay niya sa akin, naubos din namin. O hindi naman kasalanan ni Aling Nati yun. Ibinigay niya sa inyong pera. Alam ko. Pero hindi lang naman yun Marami pang nangyari. Kaya para makabangon kami, doon na muna siya kina LV. Pare, marami naghihirap sa buhay ngayon. Pero hindi nila sinisisi ang kanilang mga magulang sa kanilang paghihirap. Pagsubok lang ng Diyos yun, Warren. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Oh, Gary, nasaan yung inuutang ko sa'yo? O paano na ngayon ang panalo ni Aling Nati? Ha? Anong panalo? Nanonood kami lagi ng Super Nanay Show at napanood namin. Nanalo si Aling Nati doon. Ano? Second place siya, pare. At kalahating milyon ang premyo. Mabuti na lang pala na ikwento sa akin ng kaibigan ko na may malaking halagang napanalunan si inay. Dahil kung hindi, malamang sinolo mo na yon. Sobra ka naman magsalita, Kuya Warren. Wala akong planong salohin yon. Napanalunan ni Chang yon. At saka hindi naman ako ang anak niya. Mabuti naman alam mo. Ikaw nga ito na hindi interesado nung sabihin kong sinali ko si Chang Dahil nga ang mahalaga sa inyo ng asawa mo, mawala sa inyo si Chang. Nasaan ang premyo ni inay? Nasa kanya! Binigyan nga niya ako pero hindi ko yun tinanggap. Dahil naisip ko na yung ganito senaryo Baka pagbintangan mo kami. Kuya, gusto ko lang sabihin sa'yo kahit mahirap kami, mahal namin si Chang. Marunong din kaming tumanaw ng utang na loob. Sana lang, ganun ka rin sa sarili mo magulang. Ako nang humihingi ng paumanhin sa inyo sa inasal ni Warren. Sakit niya magsalita, Chang. Kaya tama lang na hindi natin tinanggap ang binibigay sa atin ni Chang na pera. Wag, Rodel. Malulungkot ako kapag tuluyan yung tinanggihan ng bigay ko. Pasya ko yun. Tao sa puso ko. Pero Chang, baka lalong magalit ang anak nyo. Oo nga Chang. Mahal ko si Warren dahil anak ko siya. Ngunit bilang pamangking ko, mahal din kita. Kaya gusto ko ring tulungan ka at ang iyong pamilya. Kaya gagawin ko ang tama at makabubuti para sa iyo. Ano pang hinihintay mo, Warren? Kunin mo na ang nanay mo. Baka maubusan ni na Elvie ang pera ng matanda, no? Dapat sa'yo yun. Dapat sa'yo mapunta lahat yon. Dahil ikaw ang anak. Tumigil ka na nga! Wala nang ibinukay ang bibig mo, kundi puro pera! Warren! Ang laki kong tanga! Naging sunod-sunuran ako sa'yo! Napapaniwala mo ko na malas ang nanay ko sa atin! Ang nanay ko na nagmahal at nagpalaki sa akin! Makinig ka, Tessa. Pupunta tayo at hingi ng tawad kina LB. Lalo na kay inay.
At tatanggapin natin ano man ang gusto niyang gawin sa kanyang pera. Pero Warren! Gusto mo bang gawin ko din sa magulang mong ginawa mo sa inay ko? Tess, sa pagkakataong ito, ako ang masusunod. Yun ay kung ibig mong mandatili pang buo ang pamilya natin. Inay, patawarin po ninyo ako. Ang laki po ng pagkukulang ko sa inyo. Nalimot ko ang mga pagpapakasakit na ginawa niyo para sa akin. Warren, anak. Ako rin po, Nay. Patawarin ninyo. Dahil sa masasakit na sinabi ko sa inyo. Pangako po, magbabago na po kami ni Warren. Hindi na po kami tututol. Ano man po ang gusto niyong gawin sa napanalunan niyo, mababayaan po namin kayo. Basta ang mahalaga, maligaya po kayo. At kapiling po namin. Oh, salamat po, Diyos ko. Pinagliwanag mo po ang isip ng mga anak ko. Ito po ang pinakamagandang premyo na natanggap ko. Naway nakapagdulot sa inyo ng gintong aral ang naging karanasang ito ni Nati. Mga nagsiganap, Alan Ortega, Babes Angeles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutiam. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kaya inatake sa puso si Itay. Hindi. Kapag may masamang nangyari kay Itay, hindi kita mapapatawad, Kuya! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kapag nagkaroon ng konting kabuhayan ay madaling nakalilimot. Napababayaang alagaan ang naturang kabuhayan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Manuel sa ating dunang sa kanyang panahon. Totoo, Manuel. Pinamana na sa inyo na Tatay Gaspar at Nanay Loling yung 2 taxi nyo. Oo, sabi Aurora. Pati yung bahay namin. Wow naman! Sa wakas, hindi na tayo mangungupahan. Makaluluwag na tayo sa buhay. Teka, saan na sila titira pag lumipat na tayo doon? Nakalimutan mo na ba? May bahay kami sa probinsya. May mga hayop at pananim din doon. Gusto nila, yun na lang ang asikasuhin nila. Ang bait talaga ng mga magulang mo. Masino pa. Kaya lang, baka magtampo si Myra dahil pinamanahan ka na.
Sana'y sinupin ninyong grocery na ibinigay namin ng nanay mo, Myra. Pangako po, Itay. Iingatan at palalaguin po namin yun. Oh, salamat, anak. Ay, doon na kayo tumira. Sa bahay, sa tabi ng grocery, anak. Yun po talaga ang sasabihin ko sa asawa ko, Inay. Para hindi na po kami mangupahan ng mahal. Sa bahay na yon. Abay, kasya na ang dalawan yung jeep. At pwedeng hindi na mag-abroad ang manugang namin. Ay talaga pong hindi na siya babalik sa abroad, Itay. Dahil naipundar na po namin ang 2 jeep. At lalo na ngayon na may grocery na rin po kami. Salamat po sa inyo, Inay. Itay. Kaya lang, bakit po ba pinamanahan nyo na kami ni Kuya Manuel? Eh, buhay pa naman po kayo. Malakas pa. Dahil ayaw namin ng tatay nyo na pagtalunan nyo pa ang tungkol sa mana. Sakaling pumanaw na kami. Kaya ngayon pa lang, inayos na namin ito. Tamang nanay mo, Myra. Ang kabuhay na lang natin sa probinsyang aasikasuhin namin. Sariwa pang mga makakain namin doon. O ano? Di ba masarap maglaro, Manuel? Oo nga, Bonnie. Tama ka. Nalibang na ako. Nanalo pa ako ng malaki. Ikaw lang eh. Noon pa kita niyayaya, pero ayaw mo. O di sana, noon pa, masaya ka na. Kasi naman nung una, akala ko paglalaro ng apoy ang gusto mong pagdalan sa akin. Alam mo naman, ayoko nun. Saka, takot ako magkasakit. Pre, mas masarap to kaysa sa paglalaro ng apoy. Oo nga. At palagay ko, mawiwili ako. Ang gaganda na naman ng mga pananim natin, Gaspar. Oo nga, Loleng. Nakatutuwang masdan. Malulusog na sila. Hitik pa sa bunga mga prutas at gulay. Marami na naman tayong maipagbibili. Abe, kahit yung mga baboy at manok natin, malulusog din. Alam mo, ha? May kumausap na nga sa akin na bibili ng mga baboy at manok eh. Magandang balita yan. Ibig lang sabihin ng lahat ng ito, magandang ibinunga ng unang taon natin dito sa probinsya. Ay, ano kaya kung dala natin ng mga prutas, gulay at manok, sina Myra at Manuel? O sige, pagkatapos nating maipagbiling iba nating mga pananim, mabuti nga yung naisip mo nang makita naman natin sila doon. Ay, sana naman eh, nasinop din nila ang kabuhayang ibinigay natin sa kanila. Bakit gising ka pa, Aurora? May susi naman ako. Kaya ko namang buksan tong pinto. Talagang hinihintay kita. Hating gabi ka na naman. Lasing ka pa. Palagi ka na lang ganyan. Kunti lang naman yung ininom namin ni paring Bonnie. Nabuisit nga ako eh. Dahil talo na naman ako sa kasino. Kasino na naman? Araw-araw na lang yan? Mula nung maging barkada mo si Bonnie, nahilig ka na magsugal at uminom lang alak. Naglilibang lang naman ako. Hindi na paglilibang yun. Lulong ka na sa bisyo. Dahil pati kita ng mga taxi sinugal mo. Kaya tuloy madalas na tayong kapusin. Pwede ba? Tama na. Naantok na ako. Manuel, layuan mo na si Bonnie. Masamang impluensya sa sayo. Hindi ka ba talaga titigil, Aurora? Kapag hindi ka tumigil, masasaktan ka na sa akin! Hindi pwedeng hindi ako makapaglaro, pare. Malaki ng utang ko. Kailangan makabawi ako at makabayad sa mga yun. Uy, paano gagawin natin? Wala na magpautang sa atin. Pare, ganito na lang. Maghanap ka ng mapagbebentahan natin ng taxi. Ibebenta ko isa naming taxi. Sigurado ka sa gusto mong gawin, pare? Oo. Ayun na lang ang parang para makapagkasino tayo, di ba? At makabayad ako sa mga inutangan ko. Baka magalit si Aurora pag nalaman. Magalit man siya, pare. Wala na siyang magagawa. Tapos ang lahat. Saka hindi naman sa kanya yun. Mana ko yun sa mga magulang ko. Kaya magagawa ko yun. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Believe talaga ako sa iyo, pare.
Ang tigas mo! Ang tigas ng paninindigan mo! Biglaan po yata ang pagluwas nyo, Nay. Tay, meron po bang problema sa probinsya? Ay, wala, Aurora. Masaya ang buhay namin doon. Hindi talaga namin sinabi sa inyo na darating kami. Dahil ibig namin sorpresahin kayo. Abe, may mga dala nga kami para sa inyo eh. Pero sa nalaman namin sa inyong panganay, mukhang kayong may problema dito. Po? Wala raw kayong ulam ngayon. At may notice of disconnection na rin daw kayo ng ilaw at tubig. Anak, bakit nga nagkaganon? Ano ba nangyari sa kita ng mga sasakyan? Nasa ba asawa mo? Tay, Nay, si Manuel po. Oh, bakit? May nangyari ba sa anak namin? Mula nung maging barkada niya si Bonnie, yung isa naming kapitbahay, natuto na po siyang magsugal at uminom ng alak. Ano? Pinagsasabihan ko naman po siya, pero ayaw po niyang makinig. Minsan nga napagbubuhatan pa niya ako ng kamay. Nagawa niya yun? Opo. Makikita niyo sa akin pagdating niya. Ang masakit pa dahil sa kanyang bisyo, naipagbili niya yung isang taxi. Pati taxi? Opo. Hindi! Ibinenta niya ang taxi! Opo. Ay, tay! Ha! Nawala ng malay ang asawa ko! Mabuti naman at dumating ka na, kuya. Hindi ka inumaga. Bakit ka nandito, Myra? Bakit ka galit? Talagang galit ako! Dahil sa nalaman ko. Hindi kita maintindihan. Kuya, bakit mo naman winaldas ang kabuhayang minana mo sa mga magulang natin? Alam mo namang malaki ang hirap nila, mapaunlad lang yun. Nagsumbong ba sa'yo sa Aurora? Napakadaldal talaga ng babaeng yun. Kuya, bakit hindi mo iningatan ang kabuhayan mo? Mas matanda ako sa'yo, Myra. Kaya wala kang karapatang pakialaman ako. Buhay mo, intindihin mo, ha? Narito si Nainay at Itay. At alam na nila ang lahat. Ano? At dahil doon, kaya inatake sa puso si Itay. Hindi. Kapag may masamang nangyari kay Itay, hindi kita mapapatawad, kuya! Diyos ko. Napakalaki po ng kasalanang nagawa ko sa iyong banal na harapan. Napabayaan ko ang aking pamilya dahil sa aking bisyo. Pati magulang ko po. Nilapastangan ko dahil sa hindi ko pag-iingat sa kanilang pinaghirapan. Kaya po inataka si Itay at nakipaglaban ngayon sa kamatayan. Diyos ko, pakiusap po. Iligtas mo po si Itay. Nagmamakaawa po ako sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po ako ng pagkakataong makahingi ng tawad sa kanila si Itay. At maipakita sa kanila ang ganap kong pagbabago. Manuel, Aurora. tawag tayo ni Inay. Kakausapin daw tayo ng doktor. Gaspar, asawa ko. Roland. Nandito rin po ako. Itay. Manuel. Ako nga po. Salamat po sa Diyos. Dinidig niya ang panalangin namin. Ligtas ka na sa panganib, Gaspar. Tay, patawaran niyo po ako. Kasalanan ko po kung bakit kayo inatake, Tay. Dahil winaltas ko ang inyong pinaghirapan. Anak. Tay, ipinapangako ko po sa inyo. Magbabago na po ako. Sisikapin ko pong mapalago ang kabuhayang natitira sa amin.
Kung magiging maingat at masinop lamang ang mga tao, mababawasan ang kahirapan sa mundo. Mas marami ang liligaya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iho, hindi mo dapat ginawa yon. Lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung umasta. Dahil lang sa Bien na yun, pinagagalitan niyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ah. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Isa sa dahilan kaya nawawasak ang pamilya ay ang pagkaligaw ng landas ng ama ng sambahayan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Argel sa ating dulang sa kanyang panahon. Esmer, malalim ng gabi. Matulog na tayo. Hindi pa ako dalawin ng antok, Alfon. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ang sinabi ko ba kanina tungkol kay Ben? Yun na nga. Bakit? Ayaw mo bang bigyan ko siya ng pagkakataon? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa posibleng mangyari. Tungkol ba sa lihim natin? Oo. Matagal na nating napag-usapan ng tungkol doon at kilala mo ko. Ayokong ipinagkakait ang karapatan ng aking kapwa. Naunawaan kita, Alfon. Sige. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang kunin bilang driver mo. Mabuti nga yun para may alalay ka. At nang hindi ka masyadong napapagod sa pagmamaneo. Daddy, okay lang naman na kumuha kayo ng driver alalay. Pero sana naman, wag yung bilanggo. Correction, son. Dating bilanggo. Dahil malaya na siya ngayon. Okay, dating bilanggo. Daddy, mahirap magtiwala sa ganong tao. Baka may gawing masama yun, mapahamak pa kayo. Baging kami ni Mami. Hindi tunay na kriminal si Bien. Napabarkada lang siya noong araw. Napagbintangan. Kaya nakulong. Kaya gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero Dad, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mga abogado tayo, and then, ang driver nyo dating bilanggo? Argel, hindi mahalaga sa akin ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin ang kalooban ng Diyos. At ibig niyang tumulong tayo sa ating kapwa. At ito ang aking gagawin. Ito ang bahay namin. Bien, maupo ka. Ay, salamat po, Sir Alfon. Daddy, sabi ko na nga kayo ang dumating eh.
May kasama pala kayo. Oh, yes, son. Siya si Bien. Ang sinasabi kong magiging driver, alalay ko. Bien, si Argel. Ardel, kumusta ka? Daddy, alis na ako. May pupuntahan po akong kliyente. Oh, sige, sige. Mag-iingat ka, iho. Binatan na siya, Sir Alfon. You know what, Attorney Argel Veloso? You are acting like a child. Yun bang nagmamaktol dahil hindi napagbigyan ng kanyang request? Russell naman, oh. Concern lang ako sa daddy ko, kaya ako nagkakaganito. Pero naniniwala ako na alam naman ni Tito Alfon ang ginagawa niya. Siguro, may nakita siyang maganda doon sa dating bilanggo. Kaya niya tinutulungan. Na para sa akin naman, walang masama. Ay, nako. Mukhang wala yata talaga ako magiging kakampi sa isyong ito, ha. Pati ikaw na kaibigan ko. Kampi rin sa kanila. Bakit ba naman kasi? Bakit ang bigat ng loob mo sa driver alalay ng daddy mo? Dahil kung umasta siya, akala mo kamag-anak namin. Noon nang unang magkita kami, parang gusto pang maiyak at parang gusto pa akong yakapin. Really? Bakit kaya ganun ang reaction niya? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Matagal ka na bang katulong din na Sir Alfon, Nena? Ay, oo, Vien. Mga 8 taon pa lang si Argel, narito na ako. Nagtagal ako sa kanila dahil mababait naman sila, lalo na sina Sir Alfon at Ma'am Esmer. Si Argel, mabait ba siya? Mabait din naman. Kaya lang may ayaw ako sa kanya. Mahilig sa alak. Napapansin ko nga rin yun. Lagi siyang lasing kung umuwi. Kahit naman nung hindi pa siya abogado, ganyan naman yun. At hindi siya mapigilan ni na Sir Alfon? Ganun na nga. Pero hindi naman siya magulo pag lasing na. Kaya lang kung minsan, dahil sa kalasingan, kung saan-saan na lang siya nakakatulog dito sa bahay. Para tuloy hindi abogado tingnan Hindi dapat ganun si Argel. Baka siya mapahamak. Maraming tao ang napapahamak kapag nasa espiritu na ng alak. Bakit gising pa kayo? At saka, bakit kayo nagbukas ng pinto? Nasaan si Manang Nena? Sinabihan ko na siya na ako na lang ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Para makapagpahinga na siya. Ginabi ka na naman. At tulad ng dati, nakainom ka na naman. Naglilibang lang ako para mabawasan ang stress ko sa trabaho ko. Anak, baka madisgrasya ka sa ginagawa mo. Maraming tao na ang napahamak dahil sa espiritu ng alak. Bakit ka ba nakikialam? Si Mami nga hindi ako pinakikialaman Tapos ikaw, na driver, alalay lang ng daddy ko? At saka huwag mo kong tatawaging anak, ha? Dahil hindi naman kita ama! Argel, huwag ka namang sanang magalit. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Tama na! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Inaantok na ako! Umalis ka nga dyan sa daan ko! Bakit mo naman ako itinulak? Muntik na akong matumba. Pakilemero ka kasi!
At nagsumbong pala sa inyo ang driver alalay nyo. Hindi siyang nagsumbong, kundi si Manang Nena. Si Manang Nena? Oo. Nakita niya at narinigan lahat. Iho, abay hindi mo dapat ginawa yon, lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung masta. Dahil lang sa biyan na yon, pinagagalitan niyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ah. Alphonse, Hayaan mo ko, Esmer. Dapat nang malaman ni Argel ang lahat. Sabihin niyo na, Daddy. Ano ba ang dapat ko malaman? Ang lalaking nilalapastangan mo ay ang tunay mong ama. Hindi. Masamang biro yan, Daddy. Yun ang katotohanan. Nakulong ang iyong ama 3 taon ka pa lamang dahil sa kasalanan ng isang niyang barkada na siyang napagbintangan. Hindi. Isa akong ampon? Argel, At dahil doon, naghirap at nagkasakit ang iyong ina hanggang sa ipaampun ka sa amin bago sa tuluyang namatay. pero kahit ganon, anak, nakita at nadama mo naman, di ba? Minahal ka namin. Hindi ito totoo! Argel, Hindi! Hindi na ako babalik sa bahay na yun hanggang naroon ang biyan na yun. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na ama ko ang biyan na yun. Ang kriminal na yun. Tapos, sina Mami at Daddy, niloko nila ako. Sinungaling silang lahat! Sinungaling! Mababangga ako! Mababangga ako! Argel, anak, kumusta na pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa po, Mami. grabe disgrasyang inabot mo, anak. Kinailangan kang salinan ng dugo. Nagkataon naman, naubusan ng dugong katipo mo ang ospital. Salamat na lang, may nagmagandang loob na katype mo ang dugo. Kaya nakaligtas ka, anak. Dapat ko po pala siyang pasalamatan. Sino po siya, Mami? Daddy? Si Bien, anak. Ano po? Ginawa niya po yun. Kahit hindi ko siya matanggap bilang ama. Oo, iyo. Dahil mahal ka niya. Oh, Bien. Saan ka pupunta? Bakit dala mo mga gamit mo? Aalis na po ako, Sir Alphon. Total, nakita ko na po ang aking anak at magaling na siya. Oh, hindi ka naman namin pinaalis. Pero, galit po sa akin si Argel. Hindi niya ako matanggap. Ayoko na pong maging dahilan pa ako para maging magulongin yung pamilya. Sapat na po sa akin na nalaman kong nasa mabuting kalagayan na si Argel. Kung talagang mahal niyo po ako, Bien. hindi niyo po ako iiwan. Tatay Bien. Argel, tinawag mo akong tatay? Opo, tatay. Ngayon, nauunawaan ko na po ang lahat. At tinatanggap ko na po kayo bilang tunay kong ama. Argel, Patawarin po niyo ako sa mga paghamak na ginawa ko sa inyo. At sana po, itay, magsimula po tayong muli. Oo, anak ko.
At babawiin natin ang mga panahong nagkalayo tayo. Tunay na mabuti ang Diyos maging sa taong nagkasala at nagsisi. Hindi niya itinutulot na maging hadlang ang madilim na nakaraan sa maliwanag na kasalukuyan sa kanyang panahon.